dalangin sapagkat ang inyong lingkod ay sinipon sapagkat noong Biyernes ay marami kaming pinuntahan na malamig. Tapos lalabas ka, ang init ng sasakyan. So, hindi lang ata 3 o 4 na lugar na malamig at mainit. Kaya ang inyong lingkod ay pinamaan ng sipon. Ngayon pa man ay ngayong umaga ay ating pong itutuloy ang ating pag-aaral sa salita ng Diyos na makikita po natin sa 1 Pedro chapter 2, okay, verse 11 to 12. Ganito po ang ating mababasa at inaanyahan ko po na muli tayong tumayo bilang paggalang sa salita ng Panginoon. Ayaw. Yan. Okay. Sabayan niyo po ko, mga minamahal, nakikiusap ako sa inyo bilang mga dayuhan at pansamantalang naninira lamang sa daigdig na ito, talikuran na ninyo ang masamang hilig ng katawan na naghihimagsik laban sa inyong kaluluwa. Mamuhay kayo ng maayos sa gitna ng mga hintil upang kahit na pinaparatangan nila kayo ng masama, kapag nakita nila ang inyong mabubuting gawa, ay magpupuri sila sa Diyos sa araw ng kanyang paghukom. Ito po ang salita ng Panginoon. Pwede na po kayong upo. At gaya po ng ating tinalakay last time, ang pinaka-tema po nito ay makikita natin ito sa verse 15. Sabi niya, nais ng Diyos na sa magitan ng inyong wastong pamumuhay ay mapatigil ninyo ang mga hangal sa kanilang kamangmangan. So marami po kasi na kikriticize tayo, nagmamarunong sila pero makikita natin na sila'y mga hangal at mangmang. So ang purpose natin sa pamumuhay natin na maayos o godly life ay para mapatigil natin sila. Okay? Na sila na nakakala na tama sila, pero ang katotohanan sila po ay hangal at mangmang. Okay? So, ito pong mga dalawang talatang ito ay mabisang kasangkapan o tool, okay, para sa ating pag-evangelisasyon, okay, paghahasik o paghihikayat. At ang the best tool nga po, the single greatest tool of evangelism we possess is doing right or right living. Okay, sapagkat nga po ang mga tao, hindi po sila nagbabasa ng Biblia. Ang binabasa po, yung ating buhay. Okay? Minsan marami tayong kino-quote, marami tayong sinasabi. Okay? Nakakalungkot nga po yung iba, umaakit pa sa bus, tapos manghihingi lang. Eh, hindi po talaga sila makikinig. Nakakahiya pa po ngayon. Okay? So, ang maganda po niyan ay makitaan tayo ng tamang pamumuhay. Okay? So, yan po yung ating tinalakay last time. At kagaya po ng ating likaranan, ang sinusulatan po ni Peter dito ay yung mga taong nasa very stressful po yung kanilang sitwasyon. Okay? Sabi nga po sa chapter 1, verse 1, they were scattered. Naglipa na sila, wala doon sila sa comfort zone nila. Diba? Umalis sila sa kanilang bahay, sa mga tinitirhan. Kasi, pine-persecute po sila, sila po ay nakikibahagi sa paghihirap ng ating Panginoon. At yun din, yung paghihirap na yun ay kalooban ng Diyos. So, gusto nyo natin makita na bawat kung ano man ang kinalalagyan nyo ngayon, okay, kapag kayo sumusunod sa Panginoon, hindi po tayo exempted sa mga sufferings o persecution. Mas maganda pa nga po yun eh. Kaya sabi nga ay kapag hindi mo nakasalubong si Satanas, medyo magdalong isip ka. Okay? Kasi baka kaabay mo siya. Okay? So, kapag pine-persecute ka ni Satanas, ibig sabihin, hindi kanya kasama na. Okay? Hindi kanya barkada. Hindi kanya tabarkads. Okay? At binanggit din natin sa ating mahabang pag-aaral, yung tinatawag ng mga spiritual privilege of knowing Christ. Meron po labing isa. Bibilisan ko lang po, yung meron po tayong kaugnayan sa Panginoon, may access tayo sa Panginoon, may security tayo sa Panginoon, tayo nagmamahal sa Panginoon, tayo po ay pinili ng Panginoon. At tayo po ay mamamahalan kasama ng Panginoon dati ang araw
tayo po ay inihiwalay na ng Diyos. Okay? Mula sa kadiliman, patungo nga po sa kaliwanagan. Tayo rin po ay pag-aari ng Diyos. And then, number 9, tayo po ay naliliwanagan. Okay? Naiintindihan natin ang mga spiritual na bagay. At yung pang-10 po ay tayo kinakabagan o kinawaan ng Diyos. At yung pang-11, kaya po tayo binigyan ng pribilehyong ito para ipahayag natin. Okay? Kaya po, naranasan mo yun, parang may kwento tayo. Tayo mahilig sa kwento, di ba? Pag nanood ka ng sine o pelikula o may event na nakita mo, kukwento natin. Ang problema, chismis ang nakikita natin, yung awayan, kwento tayo, di ba? So, hindi po, dapat makita natin yung mga spiritual na bagay at yun po ang ating ikwento. Okay? Sa arena, okay? Merong 3 arena in which we are to demonstrate our influence para kay Kristo. Yung una, ito nga po ay bilang Christian alien. Okay? Tayo po ay mga alien. Hindi po tayo yung parang galing nakasakay sa UFO. Unidentified tayo object. So, outer space, hindi po yun. Kundi, dayuhan lang po tayo sa planet Earth. Okay? Pangalawa, citizen din naman tayo. Okay? Hindi natin naman pwedeng iwan yun. Okay? At yung pang-3, tayo ay Christian servant. Okay? Kasi nga po, bilang mga mananampalataya, kayo po ang magpipid o maglalagay ng apoy sa criticism o papatayin nyo. So, yung ating kilos po, imbis na pigilan natin yung mga taong nagkikriticize sa mga Kristiyano, minsan, unconsciously, yung mga kinikilos natin, yung mga sinasabi natin, ay lalo pa ho tayong mapupulaan. Okay? Kaya mag-ingat po tayo sa mga pagbibiro o pagsasalita. Okay? So, yan pong mga kilos natin ay magpapatunay ng ating kahalagahan ng ating pananampalataya. O kaya naman ay lalo hindi sila maniniwala. Kaya maging maingat po tayo. Okay? Maliwanag po ba yun? Kaya dadako ngayon tayo sa ating paksa. Unang-una, sabi, Christian alien tayo. Ang sabi po dito, we are aliens. Sabi niya sa 11, mga minamahal, nakikiusap ako sa inyo bilang mga dayuhan at pansamantalang naninirahan lamang sa daigdig na ito. Okay, kita nyo, ang tawag sa mga Kristiyano ay dayuhan, alien, at pangsamantalang naninirahan sa daigdig na ito. Okay? So, yan po makita natin na napakahalaga ang pundasyon na ito sa larangan ng ating pag-evangelisasyon, may paghahayag. Si Pedro, sa tulong po ng Banal na Espiritu, ay binabanggit po ang dalawang dapat natin tingnan. Okay? Una, at ito yung ating pag-aaralan ngayon, He calls us for discipline that is inward and private. Okay? Para daw po maging papakipakinabang po tayo o magamit tayo sa ating paghahayag o pag-evangelize, unang-una meron tayong disiplina mula sa inward and yung private. Yung ginagawa mo sa sarili mo, nasa bahay ka. Kasi meron mga tao, pakitang tao lamang eh. Diba, may mga, kami na-involve ako sa eskwela, may mga bata napakatahimik sa eskwela para huwag matawag, lagi nakatungo. Pero sa bahay, napakaingay. Meron gano'n, diba, tama? Siguro kayo gano'n din. Misa naman maingay kayo sa eskwela, tahimik naman sa bahay. Tayo, bilang mga mananampalataya, inuuna muna natin yung pangloob, okay? Bago makita yung panglabas, hindi pwedeng pakita tao lamang. Okay? Maliwanag po ba yun? So, para po tayo maging epektibo sa ating pangangaral, paghihikayat ng mga tao sa labas, hindi po tayo plastic. Hindi tayo mga tinatawag ng mga parseyo, mga nagsusuot ng puti, pero bulok naman ang loob. Okay? Pakitang tao ay ayaw ng Panginoon. Hipokrito, tawag ng Panginoon doon. Nagdadasal na mahaba, gusto nyo yung pupupurihan sila. Ayaw nila yun. Bagkos, makikita natin yung logic na ito ay makikita natin sa Philippians chapter 2, verse 12 and 13. Sabi niya dito ay,
Maganda yung sa wikang Ingles, sabi niya, "Wherefore, my beloved, as ye have always obeyed, not as in my presence only," hindi yung presensya natin, o pakitang tao lang, "but now much more in my absence." Sabi niya, work out your own salvation with fear and trembling. Okay? Kung talagang ikaw ay ligtas na, hindi kayo mag-work para your salvation, kundi ipakita mo lang. Okay? Kasi sabi dito sa verse 13, "For it is God which worketh in you both to will and to do of His good pleasure." Ang Diyos mismo ang tumikilo sa iyo sa loob, sa spiritual mo. Okay? Lalo na yung salvation mo, dati ayaw mo sa Panginoon, di ba? Ang Holy Spirit ang nag-convict sa iyo. That is, God is working in you. Okay? May regeneration, binago ka ng Panginoon. So ikaw, kung talagang ang Diyos at ikaw lamang nakakalam yung pagsisisi mo, totoo ba? Dapat i-workout mo. Okay? Yung workout, ginagamit niya sa nag-gym ba, tama? Pasensya na kayo, hindi ako nag-gym. Di ba? Pag nag-workout ka ba, may katawan ka na o wala pa? Meron na. Okay? Pina-enhance mo lang, pinalalaki mo na yung muscle mo. Wala akong muscle. Malaki dyan. Okay? Pinapatunayan mo lang. Okay? So, ganun po ang ating salvation. Hindi po tayo ang nagligtas sa atin, kundi ipapakita natin, ipapractice natin. Okay? So, this is the matter of living. Okay? Habang narito tayo sa mundo na ito, na earth, okay? Meron po tayong mission, yung evangelistic mission. Okay? Ipakikilala rin natin, ipapahayag natin ang kaligtasang ipinakita sa atin ng Panginoon. At sa ating pag-a-attempt na ito, okay, so of course, may mga kritiko, di ba? Tama? Kapag ikaw nag-evangelize, nagsishare, kontrahin ka niyan, tama? Hindi maiwasan yung totoo yun. At baka nung araw kayo, ganoon din, di ba? So, ang ating mission is dalawa. Una, i-silent natin yung mga critic. Okay? Pangalawa, i-win natin yung unbeliever. Maliwanag? Minsan, hindi natin mawiwin yun basta-basta kung hindi talaga sila convicted by the Holy Spirit. Pero ang mahalaga din, una, sa ating kinikilos, sa ating godly life na pinapakita sa kanila, okay? Mapapatigil natin sila. Kasi nakita lang, ganda ng ating kinikilos. Diba? Alala ko yung si Pastor, yung kwento niya na nandun pa yung kanyang asawa at 2 anak. Naggabi, may lasing, may taga, papatay si Pastor. Si Pastor Rayon. Okay? Ay, Pastor, lumabas ka rito, baka salot kayo. So, ang pagkakilala niya, tayong mga Kristiyano, mga salot. Okay? Perwisyo sa lipunan. Lang mamatay para tayong virus o pandemya. Namamatay daw yung mga tao doon dahil sa presensya natin. Eh, galing ng sagot ni Pastor. Eh, bukas ka na pumunta, gabi na. Baka walang maglibing kay Pastor. Lasing. So, hiya naman yung asawang babae kasi umatay yung asawa at mga anak sa Sunday School o DBBS natin. So, dumating ang time na yung lasing na yun ay dahil sa kanyang paglalasing, sumasakit ang sikmura. Si Pastor ay gumawa ng virgin coconut oil. Binigyan niya itong lalaki na ito. Gumaling. Okay? Kita niyo. Sa paggawa mo ng kabutihan, ba, nagbago isip, hindi na siya tinaga, hindi na siya binalikan. Okay? So, yun yung makikita natin, no? Na una, mapapigil na natin yung mga nag-criticize atin. Okay? At kung bibigyan pa tayo ng pagkakataon, mawin pa natin yung mga hindi mananampalataya. Okay? Sa paano? Sa integridad ng ating buhay. Okay? Na nakikita po, okay, una, ito ay nag-uumpisa sa pangloob. Okay? Kaya sabi po dito sa verse 11, kami maingay. I urge you as alien and stranger, abstain from fleshly lusts which war against the soul. Okay? So ito po ay nagsisimula sa umpisa o sa loob. Okay?
So, makita natin dito yung ating testimony. Okay? Next one. So, our testimony on the outside is really gained by our integrity on the inside. Okay? So, yun po talaga. So, kaya po, nagagawa po natin yung bagay na yun. Okay? Dahil nga po sa ating integridad in the inside. Okay? So, yan po ay maliwanag. And then, dito, makita natin, sa gamit ni Peter, sinabi niya, beloved. Okay? Ang tawag niya sa mga mananampalataya, dito na sinusulatan niya mga minamahal. Okay? Pinapaalam niya na mahal sila ng Panginoon. Okay? At sa pasimula ng kanyang pagsisermon o paghihikayat sa kanila, ay ginamit niya itong salitang beloved. Okay? Panimula pa lamang. Okay? Kaya diba minsan pag may sasabihin ka sa iyong asawa o sa anak mo, anak, medyo sweet, okay? Anak, mahal. Diba? Mga ganon. Importante po yun. Kasi talagang mahal tayo ng Panginoon at yung pagmamahal ng Panginoon ay humihingi ng pagsunod po natin, response natin. Sabi love begets love. Parang salamin. Ngumiti ka sa salamin, dapat ngingiti. Alam nga mo, ngumiti ka, sumimango. Hindi pwede. Mahal ka ng Diyos, dapat mahalin mo rin siya. Okay? At dapat yung pagmamahal na yun ay nakikita sa ating pagsunod. Katulad din po yan ng sinasabi sa Romans chapter 12 verse 1. Sabi niya, kaya nga mga kapatid, ipinapamanhid ko sa inyo alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos. Dahil nahabag ang Diyos sa atin. Di ba naalala natin yan? Lahat tayo karapat dapat mamatay. Every time na nagkasala tayo, patay na tayo. Pero dahil sa habag ng Diyos, by the mercies of God, sabi niya, alang-alang sa kahabagan ng Diyos, na iyong iharap ang iyong mga katawan na isang haing buhay, banal at nakaaya-aya sa Diyos, na siya yung katampatang pagsamba. Kaya, buhay pa tayo. Hindi kaagad tayo namamatay. Kaya yung katawan ninyo, kahit may sakit, uugod-ugod na, ihandog niya sa Diyos bilang buhay. Hindi patay na. Banal at katanggap-tanggap sa Panginoon. At yan po yung reasonable natin na service o pagsamba. Okay? Maliwanag po ba yan? So, dito makikita natin, inihikayat ni Pedro, okay, yung ardent, passionate, madamdaming na pakiusap ni Pedro sa mga tao na minamahal ng Diyos, na suklian natin yung kanyang pag-ibig ng Diyos ng ating pagsunod. At ito po ay nagsisimula on the inside. Okay? Hindi mo papakitang tao, unang-una ikaw mismo sa bahay mo, nagsasarili ka. Okay? Makita ito, yung pagsunod mo sa Panginoon. At ito po ay nagsisimula on the inside. Okay? Pansinin po natin yung salitang alien, no? Okay, palikul tayo. Ginamit po dito yung word na alien and stranger. At ito po ay makikita rin natin sa verse, chapter 1, verse 1, sabi niya, si Pedro, na apostol ni Jesucristo sa mga hinirang na nangingibang bayan. We are alien or stranger. Okay? Yung po ang tawag ni Pedro sa mga believer. Okay? So, ano pong ibig ko sabihin ito? Ina-identify niya ang mga mananampalataya na tayo ay alien. Hindi po talaga ito yung permanent place natin. Okay? So, ibig sabihin, ang mananampalataya, kahit ka pine-persecute, okay, pinahihirapan, hindi ka, sabi natin ba't hindi ako belong sa society? Lagi na lang ako kinokontra, but hindi ako tinatanggap nila. Okay? Kasi nga, we don't belong sa ating society. Okay? Hindi po tayo kabilang doon. Kasi we are foreigner and outsider. Kaya hindi ka basta-basta in sa kanila. Diba? Foreigner ka, banal ka, hindi ka pwede dito. Tinatangihan tayo. Kasi alam niyo po ba ang dahilan? Kasi nga po, ang ating citizenship
Okay? Sabi nga ni Pablo sa Pilipos, sabi niya, subalit sa kabilang dako, tayo ay ano? Mga mamamayan ng langit. Doon magmumula ang tagapagligtas na naghihintay natin ng may pananabik ang ating Panginoong Jesucristo. So, our citizenship is isa na? In heaven. In heaven. We are alien here. Maliwanag yun, ha? So, yung iba, naghahangan na maging American citizen, Australian citizen, Canadian citizen, di ba? Maraming ganyan nangangarap eh, di ba? Pero tandaan po natin, kahit hindi po kayo citizen ng ibang bansa, kapag ikaw'y mananampalataya, ang tawag sa inyo ay heaven citizen. Okay? So, that's a great privilege para sa atin. Kaya, huwag po kayong mag-alala kung ang mundo na ito ay pinagkakaitan tayo. Di ba? So, meron pong kanta nga po doon na nung tayo bata pa sa niya, this is not my home, we are just passing through. Heavens, di ba? Sinasabi na ang langit, okay? This is not my home, I'm just passing through. Okay? So, ang mundo natin ay hindi dito talaga sa earth, kundi dumadaan lang tayo. So, our status then in earth ay we do not belong here. Hindi tayo kabilang sa mundo na ito. Okay? Kaya ano sabi po ni Juan sa 1 John chapter 2 verse 15, sabi niya, huwag ninyong ibigin ang sanlibutan ni ang mga bagay na nasa sanlibutan. Kung ang sino man ay umiibig sa sanlibutan, ay wala sa kanya ang pag-ibig ng Ama. So, love not the world, okay? Neither the things that are in the world. Okay? Kung ikaw daw ay nagmamahal sa mundo, the love of the Father is not in Him. Okay? So, ito po yung mga tao na talagang worldly. Mahal na mahal nila yung mga bagay dito sa mundo na ito. Nagiging materyoso sila. Para bang mga, alala niyo yung pangyayari kay Lot, na pinaalis sila sa Sodom and Gomorrah. By the way, pinamili ni Abraham, alin ang pipiliin mo? Yung sa Sodom, na maraming business, maraming lust of the flesh, okay? Kung baga sabihin niya, sa city o doon sa para. Ang pinili po niya yan, yung nasa syudad, yung Sodom and Gomorrah. Kaya nakita natin na gugunawin ng Diyos yung lahat ng karangyaan o kalayawan ng mundo noon. Okay? Kaya sabi ng Panginoon takbo kayo, hindi yan ang mundo nyo. Huwag kang lilingon, ha? Pero ang problema, yung asawa ni Lot, lumingon. Yan yung huwag kang manghinayang. Ganon din po tayo. Yung karangyaan ng mundo na ito, huwag natin mahalin yan. Okay? Bahay, kotse, lahat yan, lilipas, cellphone, lahat yan. Karangyaan mo, posisyon mo. Love not the world. Okay? Kung yan ang mahal mo, yan ang mahalaga sa iyo, ay makakalungkot. Hindi mo mahal ang Diyos. Okay? Maliwanag po ba yun? So, hindi po yung kasama. Kapag ikaw yung mananampalataya, hindi na po dapat ang umira sa iyo, papahalagahan natin. So, yan po ang price or our privilege. Kung tayo ay binigyan ng pribileyo ng Panginoon, kasama po ito na tayo ay exalted and also taken out of the kingdom of darkness and placed into the kingdom of God's dear Son. So, wala na po tayo sa kaharian ng demonyo, ng kadiliman. Ang mundo na ito, lahat na ito. Okay? Lahat ng karangyaan, even the politics, the government, wala yan. Lahat sila. Basta hindi mananampalataya, they were under the kingdom of darkness. Kaya, tayo ng mga tinubos na ng Panginoon, ang isa sa mga pribileyo natin, ginawa tayong citizens of heaven. At ang presyo nito, ang halaga nito, ay iiwanan na natin ang mga bagay sa mundo na ito. Okay, the price of that privilege is that while you are citizens of heaven, you are stranger here. Okay? So, yan po ang privilege natin. Kaya po sinasabi ni Pedro sa mga mananampalataya,
dayuhan lang tayo dito. Okay? Kasi yung mundo na ito, yung anumang meron kang material na bagay, anumang nakikita mo sa mundo na ito, iiwanan mo yan. Pansamantala. Okay? So, we are alien dito sa mundo na ito. Buti na lang, bagamat sinasabi ng Biblia na alien tayo, hindi naman ibig sabihin illegal alien tayo rito. Sabi, illegal alien pala kayo eh. Mga Kristiyano, hindi naman. Merong mga illegal alien, alam natin yung ng TTNT, di ba? Sa Amerika, gano'n, maraming gano'n, nag-TTNT, di ba? Ibig sabihin, hindi naman talaga sila may visa, okay? Wala silang permanent na ano doon. Nagtatago-tago sila, yun ang mga illegal alien. Ay naman nandito pa rin naman. Okay? Kaya lang, hindi na natin tayo masyadong attached o love na love natin ang mundo na ito. Okay? So, yan po yung makita natin na talagang itinuro sa akin ng Panginoon at yung hinipo ko ng Panginoon na mabago ang takbo ko ng mundo. Kasi nga nung araw, sabi ng nanay ko, pupunta raw kami sa Amerika. Hindi naman ako nakapunta sa Amerika kasi may edad ako. Okay? Gusto ko na lang mag-Navy. Pumasa naman ako sa exam. Baksak naman ako sa interview. Gusto ko makapunta sa abroad. Okay? Hanggang sa naiwan na nga ako. Parang ang buhay ay nasa abroad. Yun ang nasa isip ko ng araw. Okay? Kasi nga, yun na nakalakihan mo eh. Parang yun ang ano. Pero hindi naman, nakita ko na hindi solusyon yun. Kasi yung iba, nagpakariwara, pumangit ang buhay, dahil pag marami ng pera, nagpakalaylay na sila. Okay? So, tandaan po natin yung salitang alien. Okay? Balik ulit tayo sa salitang alien. Sa Greek word po yan, ay paroikos. Paroikos. Okay? Yung oikos po, ang ibig sabihin niyan, house, bahay. Yung para means along the house. Sa gilid ka lang. Okay, may bahay. Parang naalala ko yung may bahay kami. Doon sa dulo, pinatira namin sina Mang Mario at saka si Perly. Merong maliit na space doon, more than mga 3 meters yun. Gumawa sila ng kubo. Yun po ang tawag doon sa paroikos. May bahay, pinatira ka doon sa tabing bahay. Yun po ang ibig sabihin noon. Okay? So, nabubuhay ka, hindi ka kasama sa pamilya, pinatira ka lang pangsamantala. Okay? Maliwanag po ba yun po ang ibig sabihin niya? So, the word came from means a person who is a foreigner in a land that is not his own. Okay? So, yun po ang ibig po sabihin noon. Kaparehas din po yan ng word na stranger. Okay? Parehas lang din po. Okay? So, ibig sabihin, ikaw ay bumusita. Kagaya ko nung December hanggang January, bumusita po kami sa Australia. Bisita lang. Hindi kami citizen doon. Temporary lang ang aming pag-stay. Aalis din kami. Okay? So, yun po yung dayuhan ka lamang. Okay? So, we are non-citizen who do not belong. We're just passing through. Okay? Hindi tayo kabilang doon. Hindi ako kabilang sa Australia. Namasyal lang kami doon. Aalis din ka rin tayo. Okay? So, yung pong ibig sabihin ng alien or stranger. Okay? So, hindi po tayo belong sa mundo na ito. Okay? So, yan po ang ibig sabihin nyo. At kaya makikita natin na sinasabi sa Hebrews chapter 13 verse 14, sapagkat dito, wala tayong bayan na mamalagi. Ngunit hinahanap natin ang bayan na darating. Okay? So, kapag ikaw ay mananampalataya, hindi permanent yun. Okay? Yung katayuan mo. Ako, lumaki lang kami sa Bacoor. Hindi na may kagaya si Xiao. Saan ba probinsya mo? Negros. Tapos pumunta ka dito sa Bacoor, di ba? Ako, hindi ako nakaranas yun. Bacoor lang ako. Mamamasyal ka sa Australia, nakita kami, o sa ibang bansa, magtutur ka lang. Di ba? Pero hindi pa rin yun ang ano mo. Meron din namang iba na sasabihin, nandun sila sa bayan na yun, citizen ka na sa ibang bansa, sasabihin ng mga iba, there's no place like home. Gusto mo pa rin sa kung saan ka isinilang. Okay? So, yun po. Pero sa totoo lang, kapag ikaw yung mananampalataya na, wala kang talagang continuing city o bayan na mamalagi.
So talagang hindi mananatili yung lugar mo. Okay? So dito makita natin na hindi ito yung place natin talaga. This is not our world. Mapa-Pilipinas, nasa Pilipinas ka man, nasa Europe ka man, nasa Canada ka man, o sa Amerika. Okay? Hindi ito. We are people, o saan mang country tayo sa mundo na ito, hindi ito ang totoong tahanan natin. Okay? Maliwanag po ba? So bilang mga mananampalataya, ang mga sinusulatan ni Pedro, na sinasabi niya na tayo ay naglipana, nagkalat tayo sa iba't ibang klaseng tao na iba-iba ang kailang paniniwala. Kailang bilik. Tama? Iba-iba yung kailang values. Iba-iba yung kailang mga morals. Yung mga paggawa ng mabuti at masama. Iba rin yung mga standard nila sa buhay. Okay? Sa katotohanan, we are just not part of this world. Okay? Pero tayong mga mananampalataya have always lived to live among the pagans. Hindi natin may iwasan yun. Talagang mamumuhay tayo kasama ng mga pagano. Pero laging sa isip ninyo, ito sa mga pribileyo, hindi ito ang talagang tahanan natin. Okay? At huwag kayong mainggit. Hindi kayo nakakapag-abroad. O ako nakaranas na sa abroad, mas gusto ko pa rin dito. Okay? Na nag-worship tayo at lumalago ang aking buhay spiritual. Okay? Kaya dito, nire-remind tayo mga kapatid, we must first of all be disciplined in our inward and private way if we are going to have an impact on the world in which we must live. Ito po yung nire-remind sa atin. Kung gusto mong meron kang impact sa mundo na ito, makahikayat ka sa mundo na ito, kailangan meron kang disiplina sa iyong pagsarili at sa private na buhay mo. Okay? At parang magawa natin to, sinasabi sa ating talata, ang simpleng command. Una, sabi niya, abstain from, fleshly lust. Okay? Ito po ay maliwanag. Simpleng statement lang. Okay? Sinabi, abstain. Ano ibig sabihin ng abstain? Stay away, keep your distance. Lumayo ka. Saan? From fleshly lust. Sa Biblia, merong mga istorya, di ba? Si David, nung nakita niya si Bathsheba, tinitigan pa niya. Hindi siya lumayo. Ay, pinatanong niya pa kung sino yung asawa niya. At gumana yung kanyang utak. Diba? Hanggang sa pinapatay pa yung asawa para matindigan niya. Pero, pangalawa, meron din istorya sa Biblia, si Joseph. Hinihikayat na siya ng asawa ni Potiphar. Yeah? Anong ginawa niya? Tumakbo. Yun ang sabi ng Biblia. Stay away. Hindi pwede. Hindi ka tatalikod o kaya isang mata lang. O kaya kanta mo tukso, layo mo ko. Hindi mo kaya yan. Ang sabi, stay away. Nung dumistansya ka, lumayo ka. Ano po ba ibig sabihin noon? Okay? Yung desire natin, ito tandaan po natin, yung ating desire ng fallen nature natin, hangad natin, okay? Kasi tayo, yung ating soul ay saved na kapag ito ay mananampalataya. Kasi tumanggap tayo ng brand new heart because we have been washed, nilinis na tayo, because we have been regenerated, o pinanganak na muli tayo, o na-born again na tayo, kaya meron na tayong newness in us. Meron na. Pero, it is incarcerated. Nakakulong yan in our unredeemed human flesh. Okay? So, yun po yung doctrinal o theological na katuruan. Kapag ikaw yung mananampalataya, niligtas na po ang iyong kaluluwa. Pero yung katawan mo na ito, this is unregenerated pa. Okay? Nagkakasala ito, tinakamad ito, di ba? Tama? Nagkakasakit pa ito, di ba? Bumabaho pa ito pag hindi mo pinaliguan. Okay? Nandun pa rin po yung desire ng fallen nature natin dito sa ating katawan.
Kaya po makikita natin na meron tinatawag na spiritual battle because the new man, yung bagong pagkatao, yung Espiritu ng Diyos sa atin, okay, nasa sa atin, ay naglalabanan yung ating flesh. Okay, maliwanag po ba yun? So, ang flesh po ay dito nakapaloob yung ating pagnanasa. The flesh is where lust come from, and so we are called to literally, sa Greek po, word na yun, hold oneself away from fleshly lust. Okay? So talagang sinasabihan po tayo na lumayo po tayo o umiwas tayo sa masamang hangarin o pagnanasa ng ating laman. Mabigat po ito. Bakit? Kasi nga, nasa atin ito eh. Ang kalabang mismo ng Kristiyano, sarili niya. Naintindihan nyo? Kaya mabigat ito, kalabanin mo sarili mo. Lalo na ngayon, makikita natin, kung nung araw ay may mga pornographic material, bibili ka ng mga bandera ba tawag doon, mga gano'n, di ba? Eh ngayon, nasa internet na eh. Sabi nga, dati na huwag ka nang labas, baka may mabili ka o ma-influensya. Hindi, nasa bahay mo na, pwede ka na magbukas ng internet mo, cellphone mo, meron ka na nakikita ng mga pornographic materials na talagang kukuntahin ang utak mo. Lalo ng mga bata, may expose po rito. Kaya malaking challenge po ito para sa Holy Spirit para bigyan tayo ng tagumpay. Yan. Yan po ang matindi na kalaban ng mga mananampalataya. Iniligtas na yung kaluluwa mo, pero yung flesh mo, meron pang evil o fallen desire. Okay? Yung desire eh. Masama yung desire mo eh. Okay? Hangad mo. Okay? So, ano po ba ibig sabihin ng fleshly lust? Okay? Una, hindi lang po ito yung tinatawag na sexual immorality. Na bagamat alamak po yan at maraming gumagawa yan. Pero ibig po talaga sabihin ng fleshly lust, ito yung strong craving of our depraved nature, yung bulok nating likas. Strong craving of our depraved flesh. Okay? Kumbaga sa mga adik eh, hindi niya mapigilan, talagang dinadala siya. Hindi niya kayang pigilan. Lulun na lulun siya doon. Yan po yung tinatawag na fleshly lust. Okay? O maging yung sa mga immoral. Kaya yung pong nakaranas ng, kaya po yung nakakalungkot eh, yung mga bata, sasabihin ng magulang, eh wala naman nangyayari, pinapakita lang naman yung katawan. Eh masaklap, merong ipinagagawa yung iba sa online sexual exploitation, pumapasok sa isipan ng bata yun. Kaya mabigat na parusa yun. Tingnan mo, ikaw magulang, gagawa mo ng kalasuan ang iyong mga anak. At dahil doon, magkakaroon sila ng ibig desire. Saan pala yung huwag sa nakatikim yun? Okay? So, yun po ang napakasaklap. Yung kabuluhan, magulang ka, gagawin mo yung kabastusan ng kalasuan ng iyong anak. Ha? So, tandaan po natin, hindi lang po ito sexual sin, kundi expression ng ating holiness. Tingnan nyo, baka ito ay nagagawa nyo. At nagagawa niya. Sabi niya sa Galatians chapter 5, verse 19, hindi may kakaila ang hiling ng laman. Una, number 1 nga yung una, yung pakikiapit. Kaya ngayon makikita natin na nakakalungkot, mga nag-aasawa, nagkakahiwalay kaagad dahil yan sa pakikiapit. Hindi lang yan, makikita natin yung kahalayan at kalasuan sa mga suot na ngayon ng mga babae. Diba? Nung araw, hanggang paa, hindi nakikita yung tuhod. Eh, ngayon, hindi na. Quit na. O kung yung na nakikita, halos naguhubad na. Bakit? Yan ang hilig na laman. Mapansin sila. Pangatlo, pang-apat, sabi ang pagsamba sa Diyos-Diyosan. Gusto nila yan. Na meron sila sinasamba parang anting-anting. Eh, mapangit yung agimat, ha? Yan ang ibig sabihin noon. Meron kang sinasampalatayan o meron kang Diyos-Diyosan, yung agimat mo. O yung pangkukulam.
Okay? Yung pagkapuot sa isa't isa, yung galit, o yung pag-aaway-away. Ganyan. Oh. Linggo-linggo na lang may balita. Yung last week ba yun? Yung may barilan sa motorsiklo, sa sakyan. Di ba sabi ko sa inyo? Makita ang godly living sa pamagitan ng ating kahit sa pagdadrive. Diba? So, pag-aaway-away, o yung pagseselos, o yung inggit, baka naman lagi ka naiinggit, o yung kasakiman. Okay? Yung lagi kang laman sa iyong partihan, o naman ay pagkakampi-kampi, para kayong bata, o kampi kami rito, o kapabahagi gusto nyo magkahiwalay. Sumunod yung pagkainggit. Okay? At yung susunod ay yung paglalasing o kalayawan. Okay? So by the way, yan po ang pinagbabawal sa Biblia, yung paglalasing. Hindi daw yung pag-inom. Kaya lang, delikado rin yun. Halimbawa, sa tennis court, may party, papainumin ka. Okay? Katuwaan nila, papainumin. Pastor, isa lang bote. Pag uminom ba si pastor, ano sasabihin ng iba? Uminom lang isa eh. Pagtatawa na rin si pastor, dahil mo tinunado din namin, di ba? Kaya, bagamat hindi masama yung sabihin na wala namang pinagbabawa sa Biblia, yung pag-inom, pero yung paglalasing, yun ang bawal. Kaya lang, pag ikaw ay pastor o nakihilubilo ka dahil, baka naman hindi ka na paalisin noon, mahuli ka na. Nalulungkot ako na merong isa, sabi nung namatay, sa pagnanais daw na mahikayat yung kanyang mga kaklase, makinig ng salita ng Diyos, uminom na rin siya ng beer. Kapag may espiritu ka na ng alak, hindi mo na mahikayat yun. Pagtatawa ng kapanyuman. Okay? So, I hope na makita po natin dito. Makita yung godly living sa atin. Huwag yung pairalin natin yung ating laman. Kaya sabi niya, ang iba pang mga tulad nito, muli kong binabalaan, ang gumagawa ng mga ito ay hindi magkakaroon ng bahagi ng kaharian ng Panginoon. So, maliwanag po yun. Okay? Tapos, makikita natin ibang-iba. Very opposite ang hinihiling sa atin ng Panginoon. Okay? Ang sabi dito sa 1 Peter chapter 2, verse 2, sabi niya, anong dapat maging desire mo? To desire the word. Gaya daw ng sanggol, kayo'y manabik saan? Sa dalisay, naghatas na espiritual upang lumago kayo sa magitan sa pananampalataya hanggang sa makamtan ninyo ang ganap na kaligtasan. So, imbis na kalaswaan, mga bagay na makalaman, ang panabikin natin yung mga gatas na espiritual, yung salita ng Panginoon. Okay? So, we need to read the Bible. Umattend tayo sa mga Bible study. Umattend kayo sa church na talagang ipinapahayag ang salita ng Diyos. Okay? Pangalawa, ano pa yung sinasabi sa atin? To offer our spiritual sacrifice, maghandog tayo sa Panginoon. Sabi niya sa verse 4, lumapit kayo sa Kanya, siya ang batong buhay, ay tinakwil ng mga tao, ngunit pinili ng Diyos na mahalaga sa Kanyang paningin. Tulad ng mga batong buhay, maging bahagi tayo ng isang templong espiritual bilang mga paring itinalaga para sa Diyos. Ano sabi? Ano dapat natin gawin? Mag-alay kayo sa Diyos ng mga handog na espiritual na kalugod-lugod sa Kanya alang-alang kay Yesu Cristo. So, offer. Kanina, binasa natin sa Romans chapter 12, verse 1. Ano yung offer natin? Prutas ba? O anong handog? Ano? Offer your body. Sabihan mo yung katawan mo, punta ka sa church. Maglingkod ka. Kumanta ka. Magturo ka. Mag-drive ka. You offer your body as a living sacrifice. Imbis na matulog ka, manood ka ng mga malalaswang bagay, o pumunta ka doon sa mag-outing-outing ka na. Tandaan natin na ang ating katawan, okay, ay hindi pa nga redeemed. Okay? Kaya ano sabi sa Bible? Sa Romans chapter 8, verse 23, kaya dapat utusan mo, disiplinahin mo sarili mo. Yung ating katawan ay i-redeem yan. Sabi niya,
Hindi lamang gayon, kundi pati naman tayong mayroong pangunahing bunga ng Espiritu sa makatuwid baga, tayo naman na nagsisibit din sa ating sarili sa paghihintay ng pagkukupkop na dili iba'y ang pagtutubos sa ating katawan. So binabanggit po dito, pagdating ng Panginoon, yung total, complete redemptions of our body. So iniligtas na po ng Panginoon yung ating kaluluwa. Okay? Pinatawad na tayo ng Panginoon. Pero yung ating katawan na medyo may katigasan ng ulo, pasaway. Tama? Kung ano yung ayaw, kung ano yung bawal, yun ang nagagawa natin. Okay? Ang gusto ng Panginoon ay i-redeem din yan. Okay? Pero makita natin yung salitang which. Okay? May binanggit din po yan. The little term or simple term na which literally means, sa Greek, it is hostis. Ang ibig ko sabihin yan, which by its very nature. Ito yung kanyang likas. Ang likas po ng fleshly lust, and their craving by their own nature, which war against the soul. Ito yung likas niya. Aawain niya, kakalabanin niya. Kung yung gusto ng iyong kaluluwa, ayaw nito. Kaya makikita natin niya mamaya sa Romans chapter 7, yung labanan. Okay? So, ibig sabihin, it is the very nature ng ating unredeemed flesh to war against the spiritual new life that God has placed in you. Mga kapatid, naranasan niyo na po ba ito? Kasi kapag walang labanan, ibig sabihin, walang new life ka. Pero kapag nararanasan niyo yung labanan, ba, maganda yan. Ibig sabihin, may Holy Spirit ka. Okay? Maliwanag po ba? Kaya sabi po ni, sa verse 11, sabi niya, naghihimagsik laban sa inyong kaluluwa. Yan ang nature ng flesh. Lalabanan niya yung kaluluwa mo. Okay? At yan din yung sinasabi sa Romans 7 verse 23. Sabi niya, dapat nakikita ko ang ibang kautusan sa aking mga sakap. Sabi po ito ni Pablo, na nakikipagbaka laban sa kautusan ng aking pag-iisip. Okay? At dinadala akong bihag sa ilalim ng kautusan ng kasalanan na siyang aking mga sangkap, warring against the law of my mind. Naglalabanan ko yan. There is a battle sa ating kaisipan. So, hindi lang po ito, sinasabi nga natin, konsensya. Okay? Bagamat nung una, konsensya natin, kapag ginagawa na natin, hindi na tayo nababagal. Pero kapag mananampalataya na, okay, bumabalik niya yung konsensya, kaya makikita natin dito, naglalabanan na ngayon. Gagawin ko ba ito o hindi? Kahit walang nakatingin. Ito nga po ang labasan ito eh. Yung walang nakatingin. Pag may nakatingin, dali, parang papakita, dati papakita. Pero dito nga po nagsisimula ito, yung inward o your first private life. Okay? So, ang prinsipyo po dito, makita natin, yung God's truth, yung katotohanan ng salita ng Diyos, yung kanyang kabanalan at dagsayan o purity, ay lumalaban against on my flesh. The member of my body, my unredeemed flesh. Okay? So, yung katotohanan ng Diyos, yung kabanalan niya, kalinisan niya, lumalaban po ito sa ating laman. Okay? So, yan po makita natin. Tingnan nyo na sa sinasabi din ni James. Saan daw po nagbubuhat ang mga pagbabaka? Okay? At saan nagbubuhat ang mga pag-aaway sa inyo? Bakit nga pa nag-aaway? Hindi ba nagbubuhat ito sa inyong mga kalayawan? Okay? Na bumabaka sa inyong mga sakap? Sa English, from whence comes wars and fighting among you? Comes they not hence even of your lust that war in your member? Okay? So, kapag meron talagang layaw, ng laman, yabang, yawayan, tama? Ay, yung mga nag-away-away yan may mga pride yan di ba? Papahibangan. Ayaw niyang matihado, gusto niyang maitaas ng sarili niya. Kaya nga sinasabi sa Bible, the lust of the flesh, the lust of the eyes, at yung pangatlo, the pride of life.
Di ba? So, yan po makita natin na sinasabi na ni James na very serious war, okay, na labanan ng ating kaluluwa. Okay? Kapag sinabi nga ay nakita mo ng iyong mga mata, papasok kaya sa isipan mo, okay, magpapantasya ka, okay, makikita mo na sa mind mo, at anong gagawin niya? Yung action na, di ba? Kaya makikita natin, there is a spiritual warfare. Naglalaban na po sa ating isipan. Ano po bang ibig sabihin ng soul? Ang ibig po sabihin ng soul, ito po yung ating pagkatao. Ito po yung sarili natin. At sabi sa Biblia, noong inilikha ang tao, siya ay naging become a living soul. Hindi lang po yung bahagi ng iyong buhay. Kumbaga sa mo ay, hindi lang yung pang-sports mo, o kaya pang-pamilya mo, okay? O pang eskwelahan, o sa simbahan, hindi po yan isang compartment na buhay mo. Yung kaluluwa mo, yung buong pagkatao mo. Okay? Ibig sabihin, yung salitang wage war ay very strong term na makita natin. Ito po ay ginagamit sa isang military campaign. Talagang gigerahin ka. Hindi lang po yan minsan na bobombahin ka, okay? O kaya babarilin ka, kundi it is a long-term campaign. Talagang gigerahin ka nito. Lalabanan ka nito. At nakakalungkot, it is a long campaign niya, and also yung fleshly lusts are personal fight. Ibig sabihin, parang mga tao yan, army. Mga tao na nasa paligid mo, okay? Ang gagawin niyan ay talagang i-influensyahin ka niyan. Sabi nga ng tiya ni Erwin, may nakasama raw siya na naghikayat na mag-drugs, kaya yun, papalwal. Talagang ihikayatin ka niyan, hindi ka tatantamang. Di ba? Hanggang sa ikaw ay mahulog sa kailang bitag. Kasi nga, bibigyan yung layaw ng iyong katawan. Okay? Kahit yung mga babae na talagang aligid sa iyo, talagang iikutan ka niya. Akala mo naman bibigyan nyo pero ikapapahamak ka niya. Okay? So I hope na makita nyo. Kaya ano sabi ni Pedro? Stay away from fleshly lust. Kung ikaw mahilig sa nightclub, huwag kang titingin-tingin dyan sa mabolo. Diretso ka na. Minsan naalala ko si Pastor Granaderos kaya sabi, saan ba kami magkikita? Huwag sa kanto. Kasi pag nasa kanto ka may lumalapit sa iyo. Kaya huwag na kayo magpapadaan dyan sa kanto. Huwag kayo dyan titigil sa kanto. Baka malamang pick-up girls pa kayo. Alright? At nakalungkot na si Pastor, kwento niya yun. Tumigil siya, naghihintay siya ng sasakyan kasi may hintay. May lumapit na chicks, may bugang. Gusto niyo po chicks? Okay, lumayo ko na. Okay? So, yung po makikita natin na ganyan ang mundo. Nananahimik ka, may inaantay ka, ito, lalapit sa iyo. Okay? So, ano po sabi po dyan? Sa 1 Peter chapter 4, verse 2. Kaya nga, mula ngayon, ay mamuhay na kayong sumusunod sa kalooban ng Diyos at hindi na sa nasa ng mga. Huwag na. Kapag mananampalataya ka, sumunod ka na sa kalooban ng Diyos. Hindi na yung nasa ng laman. At sabi nga doon sa Ephesians chapter 2, verse 3, sabi, ang totoo, sabihan ni Pablo, ang mga mananampalataya sa Efeso, sabi, dati rin namuhay kayo sa ating laman. Yun ang parang likas natin. At sinusunod nyo ang masamang hilig ng katawan at pag-iisip ko, yung masamang hilig ng katawan mo at pag-iisip. Kaya sa ating likas sa kalagayan, kabilang tayo sa mga kinapopootan ng Diyos. Tandaan natin, hindi natutuwa ang Diyos kapag namumuhay tayo ayon sa naman. And by the way, gusto ko na i-correct sa atin, huwag natin sabihin sa mga unbeliever na the Lord loves you unconditionally. Mali po yun. Kasi kapag gano'n sinabi natin, sabihin, hindi ako magsisisi, mahal naman ako ng Panginoon kahit ng bababae o I'm doing the flesh. Tingnan natin yung sinasabi ng Biblia. Kapag ganyan ang ginagawa mo, kabilang tayo saan? Mahal ka ba ng Diyos? Kinapuputan ka ng Diyos. Okay? Kasi kapag sinabi mo yun, hindi sila magsisisi. Okay?
Maliwanag po yun. Kaya kung ang isang mananampalataya, nagkasala niya, nahulog, magsisi siya. Galit ang Diyos doon. Okay? Maliwanag po yun. Okay? Kaya ang sabi ng Biblia sa 1 John chapter 2 verse 15 to 17, stay away from all of that. All of it. Tingnan nyo. Huwag ninyong ibigin ang sanlibutan, ang mga bagay na nasa sanlibutan. Ang umiibig sa sanlibutan ay hindi umiibig sa Ama. Kita niya? Tingnan nyo, ano yun? Yung word system na ito. Ang lahat ng nasa sanlibutan, okay? Ano yun? Masasamang ano? Nasa ng laman. Nakita natin ngayon ng matitindi. Okay? Mga nasa ng mata, kaya lahat ng nakikita nyo, magaganda. Panunutso yan. Mga pagmamalaki sa mundo, yung pagyayabang, pride of life, ay hindi nagmumula sa Ama, kundi saan? Sa sanlibutan, sa evil system nito. Tandaan natin, mawawala ang sanlibutan. So lahat ng bagay na desire mo, ang lahat ng kinauhimalingan nito, your desire. Okay? Ngunit ang sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakailanman. Okay? Kaya ako, very thankful ako sa Panginoon. Basag ko sa inyo, gusto kong mag-abroad, gusto kong para yumaman, magkaroon ng bagay. Diba? Yung sabi ko, gusto ko na lang, pwede ako makapag-abroad, akin na lang ang SM. Sabi ng SM kasi, we got it all for you. So, materialistic. No? Kaya sabi ng Panginoon, well, mapapala mo, makamtan mo ang buong sanlibutan, the material things, mapahamak naman ang iyong kaya. Doon po ako talagang kinausap ng Panginoon. Kaya hindi ko na po sila hindi. Ako, mabubuhay sa biyaya ng Panginoon, ano ibigay niya, purihin ng Panginoon. Pero hindi yan ang ahangarin ko. And sad to say, maraming nabibiktima ang tao. And sad to say, even the church ngayon, mga pastor, tinuturo yung mga prosperity teachings. Ang sukatan ng kanilang buhay o success ay pagmaykan material na bagay. Tandaan natin, marami ang nalayo dahil nasa pag-ibig sa libutan. Okay? Tandaan po natin, huwag nating hangarin ang mga bagay na magbibigay ng layaw sa ating pansarili. Ang gagawin niyan, they want to destroy us. Katulad po na makikita natin sa Sodom and Gomorrah, sinira talaga ng Panginoon kasi masamang influensya. Tingnan, ang dami mga bakla noon, yung dumalaw na anghel para pagsabihan si Lot, nagpuntahan ng mga lalaki, akin na lang yan, bigay mo na lang. So, hanggang ngayon, makita yung kabaklaan natin yun. And sad to say, dahil sa sama ng paligid nila, okay, na-influensya din yung dalawang anak ni Lot. Nilasing nila ang tatay nila. Ano, wala tayong lalaki, sinipingan nila ang tatay. Pero noong kasama ang mundo nito, yung flesh nila, ganyan. Pinaalis na sila, pero tanda na, nangyari pa, na-influensya siya. Kaya you stay away, napakasama, diba? Na nangyayari. Ginawa niya. Of course, hindi alam ni Lot yun. Nilasingalo sila ng kanilang dalawang anak. Nag-aano sila na wala na tayong lalaki, namatay na yung ating mga kamag-anak. Nakaya yung punto ko, kung gano'ng kasama ito, yung kasamaan ng laman. Even you, as a person na kinhabagan ng Diyos, ay nagpadala ka doon. Okay? Kaya ang anong formula, anong solusyon dito? Paano natin malalabanan ito? It's all about walking in the Spirit's power. Kasi nasabi ko sa inyo, magsilakad kayo ayon sa Espiritu at hindi nyo gagawin ang mga pita ng laman. So, we walk in the Spirit. Kung ikaw ito lang mananampalataya, you have the Holy Spirit. Kung sa sarili mo lang, mo kaya, ang gusto ng katawan mo, yun ang ikilig mo. Pero you have the Holy Spirit. Okay? Sumunod ka, lumakad ka sa Espiritu. Okay? So, tandaan po natin, it is battle o spiritual battle at ito po ay nagsisimula saan? Sa inward and private discipline. Didisiplinahin mo sarili mo. Diba? Kaya nakakalungkot po may mga ibang preacher na talagang dahil hindi sila maingat, sila nangyari.
Nai-iskandalo po ang church dahil po sa immoralidad na nasa sangkot. Okay? Dahil nga po, hindi sila nagiging maingat sa inside, kaya po ang kasalanan nila ay nakita sa outside. Kaya makikita natin, doon po nagsisimula. Okay? So, you wage war on the inside. At ang weapon po niyan ay, and the weapons of your warfare are spiritually, not fleshly. Okay? So, hindi ang baril, okay? Hindi ang physical exercise, hindi spiritual. Okay? At yan po, mabilisan lang natin na binigyan po tayo ng mga spiritual armor. Okay? Sabi niya, gamitin lahat natin na kagamitan pa sandatang pandigma na kaloob ng Diyos. Binigyan din tayo ng Diyos. Kaya huwag niyo sabihin, hindi kayo binigyan ng equipment. Okay? Para mapaglabanan niyo ang pakanan ng diablo. Sapagkat hindi tayo makakipaglaban sa tao kundi sa mga pinuno, makapangyarihan, sa mga tagapamahala ng kadilimang umiira sa sanlibutan ito. Ang mga hukbong spiritual ng kasamaan sa himpapawid. Kaya isuot ninyo ang kasuotang pangdigma mula sa Diyos. So ito yung armor nyo. Again, sabi niya, sa gayo mapaglalabanan kayo kapag dumating ang masamang araw na sumalakay ang kaaway upang pagkatapos ng labanan ay matatag paano rin kayong nakatayo. Okay? So, ayan. Ano-ano yung mga spiritual armor? Una, maging handa kayo. Ibigis ninyo sa baywan ang sintro ng katotohanan. So, napakahalaga, we know the truth, the belt. Napaka-importante po yung belt. Pag wala po silang belt, yung suot ng mga Roman soldier, babaksak po yun, nakakaya yun, wala silang brick. Imbis na maniwala sa atin, ay pagtatawanan tayo. Kaya we know the truth. Okay? Pangalawa, yung baluti ng katwiran. Okay? The breast shield of faith. Righteousness. Tandaan natin yung righteousness ay hindi natin nasunod ng Diyos. We are imperfect. Pero yung righteousness ay inimpute ng Diyos. Of course, nasabihin ng imperfecto ka rin, makasalanan ka rin. Pero pinatawad ako ng Panginoon. Ay isusuot ko yung baluti ng katwiran. And also, sa verse 15, isuot daw natin yung sandalyas ng pagiging handa sa pangangaral ng mabuting balita ng kapayapaan. So, be bold in sharing the gospel. Okay? Sabihin lang natin yung naranasan natin ng kahabagan ng Diyos. And then, 16, yung panangga ng pananampalataya. Kaya sabi ko sa inyo, hindi ka tatanan ng mga kritiko. So, sangga ka lang ng iyong pananampalataya. You live by faith. Okay? And then, susunod, yung helmet ng kaligtasan. Importante po yung helmet. Okay? Kung naprotektahan po natin yung isipan natin, yung ulo natin. Wala pong bayani. Meron iba putol kamay, putol pa. Wala yung bayani, putol ulo. Wala uwi, putol ulo. Kaya makita natin yung helmet ng kaligtasan, napakahalaga po yun. Napagkat dito, nababalot sa ating kaisipan ang talagang tayo iniligtasan ng Panginoon. And also, hindi lang naman panay depensa tayo. Meron din tayong ginatawag na tabak opensa. Hindi lang pang-depensa, kundi pang-opensa. Walang iba kundi salita ng Panginoon. Okay? So kapag binobombard na tayo, kinakalaban tayo ng kaaway, and even us, our flesh, mag-recite tayo ng mga verse na ating nababasa. O yan, kaya nga matyaga ako na sinusulat sa inyo, may sulat niyo, review niyo. Okay? Pero ang lahat ng ito, the practical way, so wala naman ang nakikita ng helmet, wala naman ang sandalias, wala akong nakikita. Ang lahat po nito, gagawin natin by prayer and pagsama. So we need to pray always. Okay? Sabi niya, mananangin kayo sa lahat ng pagkakataon. Pagda-drive pa lang, di ba? Pakikita nyo? Sabi niya, pag nag-drive ka, salamat sa Panginoon, wala akong nakaaway. Imagine niyo yun. Yung konting sagian lang, hindi naman actually nasagian. Hindi nagbigay, yabang nga, habulan. Sabi ng anak muntik ka lang sumemplang ang aking tatay. Di ba lang sumemplang dahil sa iyong kayabangan at away, habulan kayo, napatay ang tatay. Dahil sabi, habulin nyo, habulin. Makita nyo.
Ako yun po ang punto ko. Kaya tayo bilang mga wala nang pa, we are not exempted. Minsan, matitrigger din yung ating naman. Tama? Hindi na tayo magkagalit, pwede tayo. Pero lagi tayong manalangin. And also, patuloy daw natin panalangin yung mga hiniran ninyo. So, mga kapatid, alam ko may mga struggle din tayo. Diba? Minsan sabi nga ni Brother Dantes, Pastor, ayoko ng punta sa church. Yan, hindi ko mapigilan yung aking bisyo. Labanan mo. Hindi po pwedeng lalo ka lalayo sa Panginoon. Tama po ba? Ipag-pray natin ang isa't isa. Kung meron mga taong, mga miyembro ng ating namahal na nahulog sa puso, maaaring nagawa nila because nadala sila ng kanilang lamang. But we need to pray. Kung talagang mananampalataya sila, babalik at babalik sila. Pero yung mga hindi, talagang tuluyan at magpapakuluyan. Okay? Maliwanag po yun. Okay? So, lastly, we are alien sa mundo na ito. Tandaan natin. We are stranger in the world. Ang samantala lang tayo dito, mga kapatid. Kaya, okay mainggit kung merong mga kalayawan, yaman sila, baka naman dahil sa kasamaan ginagawa nila. Hindi naman lahat, di ba? Pero tandaan po natin, ano man ang status mo sa buhay. Kung ikaw ay mananampalataya, biniyayaan ka ng Panginoon ay ng mga pribilege. Kaya ano dapat natin gawin? We must testify to this word of the viability of Christianity na kailangan natin magpatutuo upang lumago yung Kristyanismo at makita nila yung kabuluhan ng Ebanghelyo. At ito po ay nagsisimula sa isang disiplinadong buhay on the inward and the private life. Nag-uumpisa po yan sa inyong tahanan. Sa sarili nyo, yung walang nakikita. Hindi kayo nakikita ni pastor, hindi kayo nakikita ng asawa nyo, hindi kayo nakikita ng iba. It's between you and the Lord. Kapag talagang ganyan yan, nakikita na ng Panginoon, yung disiplina kayo, mangyayari at mangyayari. Isa sa nakita ko rin sa sarili ko, sabi nga, di ba, tayo po ay inampon ng Panginoon. Tama? We are adopted. Kasi ang unang hinirang ng Diyos na bayan niya ay ang mga Hudyo. Ngunit dahil sa biyaya, habang ng Diyos, tayong mga hintil, mga hindi kasama sa basang Israel, ay inampun din tayo. Nakabilang tayo sa pamilya ng Panginoon. Kaya ako, kung meron akong pagkakataon, ay ginagawa ko na kung meron akong minsan ginagawa ko, inaampun ko, sinasama ko sa aming tahanan. Gusto kong alagaan yung mga bata sa AUPSI na imbis na magulang nila, biological parents sila ang dapat mag-asikaso sa kanila, hindi ginawa. Diba? Pero ang iyong lingkod ay gusto ko na ampunin, mahalin, arugain, kainin, alagaan sila. So, ang punto ko dito ay makikita natin na tingnan mo yung sarili mo. Okay? Kung nakita mo na minahal ka ng Panginoon, okay, mahalin mo rin siya. Meron mang nakikita o wala. Gawin po natin. At magiging po tayong epektibo na tagahikayat at makita ang kabuluhan ng ating pananampalataya. Tayo po ay manalangin. Salamat po aming Diyos sa iyong mga katotohanan na ito na aming nakita ngayong umaga. At nakita po rin namin, Panginoon, na ang aming mga katawang lupa ang siyang lumalaban sa aming kaluluwa na mayroong naisin na ikaw ay sambahin, salamatan, kapurihan, at dakilain. Kaya Panginoon, humingi kami ng kapatawaran sapagkat pinagbibigyan po namin minsan yung layaw ng aming katawan o yung masasamang hilig nito, Panginoon, na siyang bumibiktima sa amin at nagigitayong kami na hindi victorious, Panginoon. Kaya Lord, we pray sa aming mga kapatid na
hanggang ngayon ay nag-struggle pa rin sa kanyang mga bisyo. Pinipray namin na talagang mag-walk sila sa Espiritu. Sundin nila ang dikta ng banal na Espiritu. Merong mang nakikita o hindi, sapagkat nakita namin yung habag mo sa amin, Panginoon. At dahil dito sa habag nito ay magsisi kami, Panginoon. At alam mo na namumuhi ka sa mga kasalanan, ng mga bagay na hindi nakakalugod sa iyong harapan. Kaya salamat po sa katotohanan ito at magtagumpay kami upang sa ganoon ay ma-silence namin ang mga kritiko sa aming buhay sa Kristyanismo at dahil din sa iyong habag at awa, sila rin naman ay maging mananampalataya. Kaya dinadakila ka namin, Panginoon, sa iyong kahanga-hanga at habag at awa sa amin, Panginoon. Kaya binabalik namin sa iyo ang papuri at salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.